Aniya ang mga nagunang tudling sa Ronda, Brigada. Balay og bodega ug daw sa sunog sa Pulumulok, South Cotabato. 15,000 pesos natala nga damyos. Blue Ribbon Committee sa Gensan imbestigahan ang COA report sa mga nabandona nga proyekto sa Gensan. 45 anyos nga target-listed illegal drug personality sa Cotabato Province, si COP. Og low pressure area kun LPA magadala og bag-ulan inubanan sa mapanganuron nga kalangitan sa Mindanao. Sergeant mayong hapon, adlong Biyernes, Setyembre 17, 2021, live, gikan din sa Brigada News Center. Kami ang inyong kabrigada nga maghatag kaninyo og mga balita dili lamang sa Sokserjet, ingon man sa managlaing rehiyon ug kini-a Ronda Brigada. Natala sa South Cotabato ang 210 nga kumpirmadong kaso sa COVID-19 sunod lamang sa usa ka adlaw base sa September 16 case bulletin sa Department of Health. Misaka na sa 14,177 ang kinatibuk ang kaso sa probinsya kung asa 2,318 sa mga pasyente parayong nagpaayo. Lakip sa mga newly reported cases ang 107 gikan sa Coronadal City, 55 sa Pulumulok, 12 sa Surala, ug 13 gikan sa Banga. Aduna usab tig-8 ka kaso sa Nurala ug Tantangan, 4 sa Santo Niño, ug 3 gikan sa Tampakan. Samtang miambak na sa 437 ang ihap sa mga nangamatay sa COVID-19 sa probinsya. Kinihuman matala ang siyam nga dugang fatalities. Sa bagong datos sa Department of Health, gikumpirma ang pagtaliwan sa usa ka residente sa Tampakan, 2 sa Tupi, 2 sa Banga, ug 4 gikan sa Coronadal City. Gikumpirma sa DOH ang 3,892 nga ihap sa mga nakarecover sa probinsya. Alayo nini, makauban na to live sa linya sa telepono ang Provincial Health Officer nga si Dr. Rogelio Aturdido Jr. Mayang hapon kanimo, Doc. Mayang hapon man, Atty. Canog, sa tanang ating paminaw sa mga program. 210 new COVID cases in a single day sa probinsya sa South Cotabato. Medyo may pagkadako ng numero, ha? Shocking ba rin nga balita para sa inyo, sir? Well, actually, sa diri sa South Cotabato, daghan na kaayo ang mga kaso, ano? Una, digits lang, karon nag-3 digits ang mga kaso na ito na positibo confirmed diri sa South Cotabato. Kapang ato ng klaro, Atty. Dataka na siya dili lang sa ang onset of illness nila, anak, posible itong niaging mga simana pa, kay siyempre ang pag-abot sa result diri sa ato, medyo delayed gikan dito sa CRMT. Apang kung basihan nato ang laboratory diri sa South Cotabato sa COVID-19 kana naa sa among partnership with DACMC, sa diri taas kayo kay halos hindi na nagababa sa 77-75% ang positivity rate sa laboratory. Ato apa ang amo ang laboratory diri sa kuan sa DACMC, bali pag mapahahatag nato karon ang specimen dito sa pagkagabi ato ana dayon bawaan ang mga result. So, mo na siya, bali, taas din kayo kapilikan. Sa unsa nga mga factors pwede na ito ma-attribute kining mao nga development, sir? When, kung atong mahinumduman, itong nga aging bulan, natay Delta diri sa South Cotabato, nga kung atong huna-hunaon, tapos sila walay mga history of travel. So, sa tuwa pa, posible na nga naanay Delta variant diri sa South Cotabato.
Apang naa sila yung mga close contact katong mga Delta variant sa atong dere, naa sila yung mga close contact na gipadala po dito sa Philippine Genome Center na kung asa para po sa genome sequencing para ma-determine nato kung Delta variant po to sila o dili. Apang hantod karon wa pa niabot ang result. Apang to niaging adlaw, nagduhagan na po no, diri sa munisipyo sa Banga kung asa na ay limabot to kabuok ang Delta variant na po na natala na kung asa walay history of travel. So, mao tong ingon nga po sa una na dili pa ta makasulti kung Delta variant ba ni fakto nato karon kung anong salit lang ni taas ang kaso sa ato address sa Cotabato. Apang nagapamatuod karon ng atong datos na kani sila wala mga history of travel outside o South Cotabato pero mga Delta positive sila. So posible na ang dominant na kuana diri karon sa ato sa Cotabato is already Delta. And despite of cases, grabe yung pagtaas. Sa to pa, sir, base ni Ana, naanay local transmission possibly sa Delta variant sa COVID? Doon namin nakasulti nga naana posible community transmission din, na local transmission. So kato siya, katong lately sa munisipyo sa Banga, makasulti na gid nila ito na puanto siya ka ng local transmission. No? So nga itong hunahunahon katong manggod sa apong amo ang pag-trace, naggikan nanto sila sa ka-birthday party, and then niuli, nilain ang paminaw, nagpahilot, karon ang hilot niya, nagmasahe sa iya, positibo po. Pila pa ka tigay yun ang katong nagpositibo na po na hilot, palikuan po napod sa mga natakdan. So, totoo pa, namin yung mga local transmission po rin. So, usay mga measures, sir, nga ginapatuman ninyo para ma-address kining pagkakatag na anining Delta variant sa probinsya? Well, kung ato ang hunahon ang transmissibility sa atong Delta variant puman kataas kumpara sa ubang kumpara sa ubang variant, no? Apang diri balidugay na kita nag-advise sa atong mga local government units that they have to strengthen ang contact tracing. Because ang ato ang kuan diri na mga local government units na kung asa ang ilahang contact tracers dependent kung pilang gihatag sa ilaha sa DILG. So kung nagasulti na kita na kunang tayo ang contact tracers if we are going to follow this 1:800 na population. Apang na ay mga munisipyo na ang ilahang contact tracer na ratio to population nagabot 1:2,000. So tuman kataas. So sa ato pa dili na makaya sa atong contact tracers. So mauna posible ang isa ka factor sa hinungdan nga nung itaas ang atong kaso diri sa COVID-19. Isa na dira na ay nagasulti sa ato attornikan na ang uban mga 5 days pa since na-inform ang contact tracer na close contact siya pero hindi sila na-locate dayon. So bitaw na ay delay sa pag-trace sa mga possible na mga close contacts. Because the ruling is dapat within 24 hours ma 75% ma-contact na ang mga possible na first generation contact. Niini nagkadagan na mauna kaso siya sa ang COVID-19 diya sa probinsya ninyo, ma-akomodar pa ba, sir, sa mga ospital ninyo? Kining mao nga mga pasyente? Well, pila na, siguro mga duha na kasima, natulo na kasima na, o asa, nagkakapunuan ang atong mga hospitals dire na dedicated for COVID-19. I mean, hospitals na nag-accept of COVID-19 patients, no? Naga 100% na ang ato ang occupancy rate sa ilahang sa ilahang mga bed. Pero hindi lang ito ang problema ato ni Kan. Napatay problema sa atong mga manpower, no? Mas problema hindi na sa manpower, dala na diya ang ato ang mga oxygen o ato ang mga uban pang tambal sa kung asa, medyo nagalisod na gituha. So, mga problema dire sa ato at sa Cotabato, halos sa ang shortage of oxygen dire sa toa, so Mindanao wide na siya. So mao na ato mga problema, kung halimbawa man mo expand sa isang hospital, tungagan nila ang ilang bed capacity para mag-admit sa atong COVID patients. Ang problema na to, ang availability sa atong mga health workers at ang mga tambal. Si Dr. Peñamante sa PMA Jensen, adunay sugyot nga diri sa Jensen, dapat daw mag-andam nami o mass grave sites. What's your reaction, sir?
Yeah. Mao na ang masakit, attorney ka na, no? Mao na ang masakit ka ng atong sortihan ng isa ka LGU na magpreparar mo mass grade. Apang, kung dili gyud nato pugdan na ning ato ang COVID-19 na transmission din, sige-sige kataas, magdragit padulong. Kay sa ato diri sa South Cotabato, na yung munisipyo na usahay moabot sa 5 ang namatay. Na usay ang uban tagtulo. So, kung adlaw-adlaw na ay mamatay na tagtulo tagupat sa munisipyo, dako na gyud na kaayo. Dako na siya kaayo na numero. Well, in fact, sa pagkakaroon, dali 443 na ang number of deaths COVID-related there is South Cotabato. And sa 443 na, almost kung sa karon September 17 pa lang, mga taas na kayo ang cases na namatay there sa South Cotabato. Sa 1 month pa lang, sobrang kakapit na 50. Lastly, Dr. Aturdido, paki-address ang general public, may kanabutan aning mga development, may kanabutan ng COVID diya sa South Cotabato. Well, sir. Yeah, oo, sa ato mga tigpaminaw, sa ato mga kauturan, ng paminaw sa atong brigada sa programa ni Tonican, bali kami diri sa South Cotabato, dugay na nagasulti na kaning atong away kontra sa kontra sa COVID-19, dili isa away sa mga health workers o ubang mga frontliners. Kani siya dili gid nato matapna. So ang isa sa ato dili mo dili mag-cooperar sa pag-protect sa iyang kaugalingon. Kung isa ka tao dito ang Tonican isa nag-protect sa iyang kaugalingon, matakdan siya og COVID na virus. Sa ato pa siya pwede po mantakot sa uban. O na nga ang kumpanya permanente gud atong gud ihugot na tumanon katong mga ginatawag nato na minimum health protocols naton, katong paggamit og sakto mask, katong pag-sanitize sa atong mga kamot, katong physical distancing, iwasan sa nato mag-attend sa mga gatherings, mga party. Kasi mga sa akong gisulti ganiha, atong among Delta variant rin, duha to ka birthday party ang nahinungdan, ano? And then, kung ano yung atong hangyo gid sa atong mga katawhan. Mientras tanto, mahina pa ang vaccination na rollout, magsigi-sige ang transmission sa virus kung dili kita mag-practice minimum health standard, magsigi ni kagawas ang mga different variants sa COVID-19. So, para ato ang mapunggan ang paggawas pa ang mga variant sa COVID-19 and in general para na mahulong natin atong pandemya na ni. So ginahangyo nato sa tanan na magpabakuna kita kung kita na ato ng panahon na kita bakunahan. Kaya na siya dako kayo ang protection na mahatag ato. Makaingon sila ato ni Kan, na may gihapon na bang tao na bisag pa na bakunahan na sila, nagkasakit gihapon ng COVID-19. Tinuod na siya ato ni Kan. Apang kung sa South Cotabato na data among tindugan, na ay nagkasakit diri, nabakunahan na siya, nagkasakit pa siya og COVID-19, apang wala siya na hospital. Tumaw na siyang protection na mahatag sa ato sa COVID-19. The chances na mag-grabe ka o ma-admit sa hospital na may nangganon tong oxygen, dili na mahitabo kung ikaw nabakunahan na og COVID-19. Tumaw na siya sa tanan-tanan katawhan, masa South Cotabato ka man, masa General Santos City o Sarangani, tanan-tanan dapat mo kooperar para lang ato mapunggan ang pagdaghan pa ni COVID-19 diri sa atong rehiyon. Dr. Rogelio Aturdido, sir, nagasalamat sa mong panahon. Salamat man, Atty. Kan, ngayong gabi. Pagawas na og bagong executive order ang LGU Johnson. Mao kini ang executive order number 39 nga nagapalawig pagyapon sa general community quarantine status sa Johnson. Lakip sa mong EO ang pagpabilin sa curfew sugod alas 10 sa gabi hangtod alas 4 sa kadlawon. Market day o no movement Sunday matag Domingo, matag Lunes ug Huwebes. Nakaschedule ang Barangay Kalumpang, Fatima, Labangal, San Jose, Sigel, Sinawal ug Tumbler. Samtang sa Martes ug Biyernes, Apopong, City Heights, Conel, Mabuhay, ingon man ang San Isidro, Sinawal, Olimpog ug Upper Labay. Samtang sa Miyerkules ug Sabado, mga barangay Batumelong, Buhayan, ang Dajangas East, lakip ng Bula, North, South ug West, Lagaw, Ligaya,
katanggawan ug tinagakan. Dunay siyam ka personahe sa Sarangani Provincial Police Office kon SPPO ang nagpositibo sa COVID-19. Mato sa SPPO, padayon ang ilang ginahimong contact tracing alang sa mga nakasalamuha sa maong mga pasyente. Alang sa dugang detalye, ibrigada mo Shelin Joy Kanda. Nagpositibo sa COVID-19 ang siyam ka pulis sa Sarangani Police Provincial Office kun SPPO. Matud ni Police Captain Robert Forrest, tigpamaba sa SPPO. Kini ang bagong aktibong kaso sa virus sa SPPO. Ana usab sa 28 ka personahe nila ang na-contact trace sa siyam ka nagpositibo og kasamtangang naka-quarantine. Gipailawom ang 28 ka pulis sa RT-PCR test atong Lunes ug kasamtangan nilang ginahulat ang resulta niini. Sagad sa mga nagpositibo ang anaa sa mga border checkpoints, hinungdan nga taas ang tsansa nga makaangkon sila sa virus. Apan sagad sa nagpositibo ang asymptomatic ug ang uban na bakunahan na batok sa naisgutang virus. Sa SPPO anaan na lang sa halos 3% sa ilang personahe ang wala pa nabakunahan batok COVID-19. Sa ulahing datos sa Police Regional Office 12 kung PRO12 nabakunahan na kontra virus ang 90.9% sa 7,944 nga personahe sa Regional Police Office. Shilin Joy Kanda, be proud of Jensen again. Barog, Jensen! Karong nagapadayon pa ang bahad sa pandemya, daghan sa tumang magtutudlo ang gimingaw na sab sa face-to-face class. Luyo sa ginakatubang nga problema, nagapadayon lang yapon kini sa paghatag kaalam sa atong mga kabatan-unan. Atong sayro ng kwento sa atong mga magtutudlo sa report ni Kent Abrigana. Maestra. Ginangsideran nato nga'y kaduhang ginikanan. Tagahatag og kaalam sa mga kabatan-unan. Atong giya, patulong sa atong mga handumanan. Apaning milabayng tuig, kaning tanan na bag-o. Tulo ka tuig na nga maestra si Ma'am Herlin Matunog sa Romana Acharon Central Elementary School sa Barangay Kalumpang, Jensan. Wala kini anak, maong nakapokus lang ang atensyon niini sa edukasyon sa iyahang mga estudyante. Since then, 8 years po ako sa daycare, then nag-apply ako sa DepEd, then kaluyan na tanggap po dito sa Romana po. So hanggang ngayon, dito pa rin po sa Romana. Tungod sa bahad sa pandemya, nabago ang nakasanayan niya pamaagi sa pagtudlo ni Ma'am Herlin. Iba talaga yung nandyan ang mga bata sa harapan kaysa yung wala. Kasi mamiss mo sila, hindi mo rin alam yung mga mukha nila. Makita mo lang sila sa pictures doon sa sinisend ng parents nila na mga pictures po. Medyo lisod man para kaniya, apan dili kini babag. Arong ipadayon ang ihang gusto nga makatudlo sa mga gagmay nga bata. Sa ako sir, so padayon gihapon kay nga naman passion man gid nako ang pagtudlo. Since then pa, so gamay pa ko mauna gid na siya ang ako ang ambisyon sa pagtudlo. So naa may mga kanya-kanya gihatag sa amua na modular class, then online class. So ako Ning Martes gipakita sa amuan ni Ma'am Herlin ang iyang classroom nga napuno og disenyong Hello Kitty. Nagalaom kini nga mapuno sab og mga bata ang iyahang classroom. hopefully let us pray all together na matapos na this pandemic, so that hindi man next year or sa sunod na mga taon is magbabalik na rin ang normal sa atin. Sa Bula Central Elementary School, nagpakita usab sa ilahang creativity ang mga maestra o ginikanan pinaagi sa pagpanindot sa classroom sa mga bata. Mala Garden Resort ang disenyo sa buong classroom, kung asa bricks ang salog ug adunay makulay nga mga parke ug stage. I know ready na yung mga bata natin sana sa face-to-face, pero since pandemic po, hindi pa rin natin na yung modality na face-to-face. Pero sa tulong ng ating mga alumni, mga guro, mga magulang, mga stakeholders, pinaganda natin ang ating paaralan para maihanda ito pagbalik na po ng face-to-face. Doon usab kini mensahe sa mga estudyante karong nagsugod na ang school year 2021-2022. Ang
pag-edukasyon ng ating mga kabataan continue amidst this pandemic. Pero nandoon lang ang ating mga magulang para gabayan sila at ang ating mga guro anytime, on call lang, no? Anytime of the day. Tawagan lang ating mga guro kung meron kayong mga lessons na hindi maintindihan. Karong doon na pa'y ginakatubang na pandemya, dako ang papel sa atong mga maestra. Arong mahubog ang atong sunod ng henerasyon, pinaagi sa paghatag o kaalam karong new normal. Kent Abrigana, be proud of Jensen again. Barog, Jensen. At tangi, alang sa atong Ronda Mindanao mga kabrigada sa Cotabato City, 4 katao, lakip ang menor de edad sikop sa bypass operation sa Pidea Farm. 102,000 pesos nga kantidad sa illegal nga droga na kumpiska. Samlang North Cotabato, Pera Padala Center ug Motor Company, samlang gikawatan, kwarta ug pusil gitangag. Construction worker natabunan og yuta tungod sa landslide sa barangay Taconel, Lake Cebu. Ang mga detalye at ang isa pagbalik sa Ronda Brigada. Duha ka gambalay ang paspas nga gilamoy sa dakong kalayo kaganinang kadlawon sa may Purukwan Barangay Crossing Palkan, Pulumulok, South Cotabato. Samtang mukabat ngadto sa ginabana-banaang 15,000 pesos ang nahimong danyo sa maong sunog. Ibrigada mo, Joe Pula. Grabe. Sunog wire ba? Ha? Sunog gidang wire. Wala, parang na-auto ba? Puta. Alas 3:50 ang tagna kaganinang kaadlawon, nakuhaan pa og amateur video ang natigayong sunog sa duha ka gambalay sa may Purukwan Barangay Crossing Palkan, Pulumulok, South Cotabato. Matud sa taho gikan sa Bureau of Fire Protection Pulumulok, ginama lamang sa light materials ang duha ka nasunog nga gambalay nga gipanag-iyahan sa pamilya Elardes sa nasangpit nga lugar. Hinungdan nga paspas nga mikatap ang kalayo nga miabot ngadto sa first alarm. Gilayong miresponde ang mga bumbero sa Bureau of Fire Protection Pulumulok ug BFP Tupi sanglit nasuta nga ana sa utlanan tali sa duluha ka munisipyo ang lugar kung diin natigayon ang maong sunog. Walay nata nga angulan og namatay sa panghitabo apan gibana-bana ang mukabat ang structural damages sa 60 metro kwadrado nga naabong propriedad ngadto sa 15,000 pesos. Nagapadayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection Pulumulok may kalabutan sa hinungdan og sinugdanan sa kalayo. Nadeklara po siyang fire out. 5:11. Actually, sir, kami po ang nakaresponde yung Pulumulok isang fire truck po. Oo. Tapos, may tumawag daw po kasi sa Tupi, nakarating din po ang Tupi, pero Pulumulok lang po ang Sige. na fire extinguisher. So, ang nilagay kasi namin sa report namin is 2 structure, Opo. pero itong isa residential, ang isa ginawa na lang namin storage po. So- Sila din naman sabi yung may-ari, sir, na ginawa na daw po nilang bodega, wala na daw po naputulog doon. Joe Pula, be proud of Jensen again. Barug, Jensen. Imbestigahan sa Blue Ribbon Committee sa Jensen ang ipagawas nga report sa Commission on Audit sa mga naabandona nga proyekto sa Jensen. Alang sa dugang detalye, ani ang report ni Kent Abrigana. Magpahigayon og investigasyon ang Blue Ribbon Committee sa Jensen batok sa mga questionable nga proyekto nga nasambit sa gipagawas na report sa Commission on Audit. Last Tuesday, during the session, humingi ako ng updated report coming from the city legal officer kung anong mga steps na ang undertaken by the city legal office with regards to the 20 abandoned projects. So I have the report now with me, and I will make that as basis during the Blue Ribbon investigation. Ana sa hapit 70 million pesos ang kiabando ng proyekto sa Dakbayan. On September 21, we intend to invite the BAC, Bids and Awards Committee, with respect to the 68 million peso na abandoned project ng City Engineer's Office.
Tan-aw usab ni ini sa ipahigayong investigasyon kung unsang gibuhat na lakang human ang pila ka beses nga pag-abandona sa ubang kontraktor. Will they proceed against the performance bond ng Grande Construction? Okay. And anong stage na tayo sa ngayon? I believe na may notice to terminate na yan, no? Okay. Pero parang di pa ako sure. That's why kailangan na investigation. Kainomduman nga ni adto milabayng tuig, gituki sa SP Gensan ang daghang delayed infrastructure projects susama sa traffic signal system, pagtukod sa Fountain of Mayors o guban pang major roadworks sa Barangay City Heights o Barangay Mabuhay. Actually, dili ko na masulti, no? Ang basta ang bala na ko, ang usad dira is katong round which may palengke. Roundabout, yeah. So, may lang na proyekto, gitaganan pa. Ang ikaduhaan na natay City Engineering Office. If I remember right, ang kantidad ato is 70 million. So, kung nakakuha sila og 15% ba na o 20%, dako ang ilang na dagan. So, urag unusual kaayo ni, no? Nga daghan nga kontraktor ang nidagan. May numduman usab nga dunay gimugna ang ordinansa nga nagabuo sa Contractors Performance Evaluation Implementation Unit nga mao'y magpili sa mga kontraktor nga makasulod sa ilang criteria. I-rating ng parang may board tayo ng composed of private and public engineers. Tapos i-grade nila yung performance ng winning contractor from 1 to 100 in different criteria. So yung hindi nakasatisfy doon is eliminated na siya sa next na bidding ng mga kung may future projects pa. Gibutyag usab ni ini nga importanteng mahibaluan ang mga questionable nga mga proyekto sa LGU. Kailangan maimbestigahan because we always commit the same mistakes. So saan nagkukulang yung LGU Gensan? Hindi ba yan nababantayan ng BAC? It's an awards committee or is there a hidden hand na nakikipagkontrata na doon sa same contractor? Kasi paulit-ulit eh. Karong Setyembre 21, 28, 29, ug 30, ipahigayon ang maong investigasyon. Kent Abrigana, be proud of Gensan again. Barug, Gensan. Samdan ang tulo ka individual, lakip na ang duha ka menor de edad, human nga mabangga ang duha ka motorsiklo sa may Macarsigel Road at ubangan sa usa ka shipyard sa Barangay Tambler ning Dakbayan. Alas 4:50 ang takna, Miyerkules sa hapon, Setyembre 15. Ibrigada mo, Joe Pula. Matud sa taho gikan sa Traffic Enforcement Unit Gensan, mutabukay na unta ngadto sa pikas nga lane sa Macarsigel Road, Barangay Tambler ang motorsiklo nga gimanehoan sa usa ka 15 anyos nga babayi kauban ang angkas niini nga usasab ka menor de edad. Apan pag-abot matud pa sa lugar panghitabuan, nakasugat niini ang usa ka motorsiklo nga gimanehoan sa 23 anyos nga si Mel Jolton Pingpong Kinikito. Hinungdan nga nagbangga ang duluhan nila ka motorsiklo. Sa kakusog sa nahitabong impact sa pagbinanggaay, nakahiagom og bunog sa iyang tuo nga kamot ang hamtong nga driver samtang nakahiagom sa bugubay-ubay ka mga samad og bunog sa nagkadayang parte sa ilang lawas ang nalambigit nga menor de edad nga rider ug ang menor de edad sab nga angkas niini. Gilayong gidala sa balay tambalanan ang mga biktima ug padayon pa ang recovery sa mga niini hangtod karon. Subling panghimangno sa hingtungdan nga magdoble amping sa pagmaneho ug dili gayud magmaneho nga walay lisensya ug saktong dokumento ang ginamanehong sakyanan. Joe Pula, be proud of Gensan again. Barug, Gensan. Hagbong sa mga kamot sa otoridad ang 45 anyos nga notorious shabu pusher sa probensya sa Cotabato. Atol sa buy-bust operation sa Philippine Drug Enforcement Agency North Cotabato ug Kabakan Municipal Police Station sa may Barangay Osias, Kabakan, Cotabato Province. Matod sa taho gikan sa PIDEA Region 12, positibo nga napalitan og usa ka pakete nga ginadudahang shabu ang suspect nga si Miswari Sapad, residente sa Sitio Lamak, Barangay Poblasyon, Pikit, Cotabato Province. Gawa sa usa ka libo nga gihimong buy-bust money na kumpiskasab. Gikan sa suspect ang laing tulupa kapakete sa ginatuuhang shabu nga mukabat ang kantidad ngadto sa ginabana-banaang 34,000 pesos. Anaa nalakip sa watch list sa PIDEA ang suspect
Kaniadto pa ang bulan sa Disyembre sa miaging tuig. Og nalakip matud pa sa mga lugar kung diin na sagad kini nag-ooperate ang mga munisipyo sa Pikit, Kabakan, Makilala, Matalam, Arakan ug Kidapawan. Kasamtangang anaa na balhog sa selda sa Kabakan Municipal Police Station ang suspect, samtang ginatakda nga pag-atubangon ni ini ang kasong may kalapasan sa Section 5 ug 11 sa Dangerous Drugs Act of 2002. Ginaduso karon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 12 kauban ang Soxargen Federation of Fishing and Allied Industries Incorporated ug uban pa ang Eco-Label certification sa mga fish products sa rehiyon. Alang sa dugang detalye, ani ang report ni Ken Abrigano. Usa ka Memorandum of Agreement ang gipirmahan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 12, Soxargen Federation of Fishing and Allied Industries Incorporated, Sargent Handline, ug Fresh Frozen Seafood Association of the Philippines Incorporated kaganihang buntag alang sa Fisheries Improvement Project. Tumong sa maong signing nga makaangkon og Eco-Label certification ang mga fish products sa rehiyon. Pinaagi sa pagtuman sa Marine Stewardship Council standards. Kinigihimo na to, launching kini sa atong Fisheries Improvement Project, nagipahigayon atol sa atong selebrasyon sa Fish Conservation Week. Kini atong launching sa Fisheries Improvement Project, nagalangkob kini sa atong industriya sa panagat, di ba? Kauban sa atong sa MOA signing, tungod kay doon natay certain nga mga standard nga atong gikabot. Kasi ngayon, panahon ngayon, lumalakas na o tumitindi yung pangangailangan ng ating mga buyers for eco-label certified fish or fish and seafood products. Ibig sabihin, yung ating products na in-export has to be certified. And one of the certification na hinihingi ay yung MSC or ang tinatawag natin na Marine Stewardship Council certification. Matod pa sa BFAR 12, dako ang mamahimong tabang sa Blue Seal arong mamahimong competitive ang ato mga fish ug seafood products sa world market. Kaya sa international market, kung nakay Blue Seal, wala na rin pangutana. Buto sa buot nga ang atong produkto nga gikan dinhi nga na Blue Seal nga dawaton gid dito sa ilahang kuan. Kay doon na sila certain standard po dito nga kinahanglan nga ang produkto nga maabot nila nga imported gikan sa atong lugar, no? Gibutyag usab ni ini nga dakong tabang kini sa mga ginagmay nga mga mangingisda. Kung tanaw nimo, no, ang atong sargento na handline Fishing Association, gilangkuban kini sa mga gagmay na to nga mga mananagat nga nagtuna handline fishing, no? Sigon sa SAFI, dako usab ang papel sa publiko aron mamahimong lampuson ang maong proyekto. This is not only a project of a fishery of one sector, kasi lahat-lahat ng, kumbaga, yung buong industry stakeholders ay minamarkahan and scored. Like for instance, sa BFAR, kasi itong MSC certification may 3 prinsipyo na kailangan mong to comply with. Mingon usab kini nga laba pa ang agyang proseso aron maangkon ang certification. So the first one is, kailangan healthy ang stocks na iniisdaan mo o pinangingisdaan. And secondly, dapat yung impact ng fishery sa environment is also good o hindi siya makakasira. And lastly, the fishery has to be effectively managed. Mensahe sa BFAR 12, lambo ng atong industriya, di ba? Ato pag yung dugangan, this time i-involve na itong ang gagmay, no? Ang gagmay mananagat nga nagsalig lang gid primero sa ginagmay nga mga panagat nga sali sa coastal areas. Kent Abrigana, be proud of Jensen again. Barog, Jensen. Ginabantayan karon sa pag-asa ang low pressure area nga nakaroon sa sidlakang Habagat o Habagatan, sidlakang parte sa Romblon. Alang sa dugang detalye, ani ang report ni Kent Abrigana. Mapanganuro ng kalangitan sa Jensen kaganihang buntag. Matod sa pag-asa, nakaapekto karon sa dakong parte sa Mindanao ang low pressure area nga nakaroon sa sidlakan habagatang sidlakang parte sa Romblon. Nakasulod ang maong LPA sa Intertropical Convergence Zone. Naraman sa layo sa kanoon, naraman sa southeast. Layo ni sa tuwa, naraman sa southeast sa Romblon. Pero magdalagi ako ng mga kapanganuron ng mga kalangitan nga naidala nga mga pag-ulan.
Matod pa sa Pag-asa, gamay ang tsansa ni ini nga mamahimong bagong bagyo. Nakaapekto sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Pakusgon ni ini ang mga thunderstorm sa hapon nga posibleng magresulta sa flash flood o landslide. Ang problema na ito ni isang ITCZ. Pwede magkaroon ng flash flood o landslide tungod kay na ay may tama-tama hantod sa kusog na gate ng mga pag-ulanpot nga dala ning ITCZ. Ginalauman nga makagawas na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area karong Sabado. Kent Abrigana, be proud of Jensen again. Barog, Jensen. Pera Padala Center ug motor company samlang gikawatan. Samtang kwarta ug pusil gitangak sa mga kawatan. Alang sa dugang detalye, ibrigada mo, Marvin Revilla. Gikawatan ang duha ka mga business centers nga nahimutang sa Rizal Street Public Market lang Cotabato kagahapong adlaw September 16, 2021. Gibutyag sa security guard sa Pera Padala Center nga si Marcelino Espinar Jr., 45 anyos ug residente sa Purok Masikap, Barangay Buwayan, Mlang, North Cotabato. Nga matod pa, dito sa Kisami miagi ang kawatan ug nablihan niini ang safety bolt nga gibutangan sa issued firearms sa kalibre 38 nga pistola nga giapil og tangag sa kawatan. Human gikawat ang pusil, giapil og ransak ang kasikbit niining tindahan sa motor nga matod usab sa cashier sa SY Motor sa Mlang nakuha ang kapin 5,000 ka pesos nga cash. Lakip na ang alakansya nga gitigom sa mga trabahante. Nakurat na lamang ang mga trabahante sa establishmento sa pag-abli sa tindahan alas 8:30 ang takna sa buntag nga kung asa nang bungkag na mga papeles sa sulod nga kasamtangang padayong ginaimbestigahan sa Mlang PNP ang naiskutang pagpangawat o gi-review na ang kuha sa CCTV footage sa nasampit nga mga tindahan kung asa nakuhaan og video footage ang suspect. Marvin Revilla, Brigada News. Construction worker natabunan og yuta tungod sa landslide sa barangay Tacunel, Lake Cebu. Alang sa detalye, ibrigada mo, Jean Sebanes Cape. Suwerteng nakaluwas ang usa ka construction worker sa barangay Tacunel, Lake Cebu, South Cotabato. Human matabunan og nahulog nga yuta alas 9 sa buntag kagahapon. Sa video nga kuha og ipadala sa Brigada News FM Coronadala, makit ang nagtabangay ang mga construction workers aron makalot ang ilang kauban nga natabunan og yuta. Giila ni Lake Cebu Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Roberto Bagong ang biktima nga si Jomer Samib Sablana, 20 anyos, residente sa barangay Bacdolong, Lake Cebu, South Cotabato. Matud kang Bagong nagatrabaho kini sa gihimong slope protection project sa Department of Public Works and Highways sa maong lugar. Human kalit na lamang kuno ang active landslide. Suwerte usab nga na-rescue ini sa iyang mga kauban ug nadala sa Lake Cebu Municipal Hospital. Sa karon ana-ana sa estable ang kondisyon ni Sablana. Jed Sebanes Gape, Brigada News. Katawo, lakip ang menor de edad, sikop sa buy-bust operation sa PIDEA Barm, samtang 102,000 pesos nga kantidad sa illegal nga droga na kumpiska. Alang sa detalye, ibrigada mo, Sandra Cerilla. Upat ka tao ang sikop lakip ng minor de edad human gilusob sa operatiba sa PIDEA Barm ang drug den atol sa buy-bust operation alas 11 kagabi sa Zone 4 Engineering Village, Barangay Awang, Datuudin, Sinsuat, Maguindanao. Gipangunahan kini ni Provincial Officer IAVFIM Anthony Naive. Base sa report sa PIDEA Barm, ang madinakpan ihang sila Patrick Cadesco Baclay alias Patrick nga maoy main target sa operasyon. Lakip ang mga drug den visitors nga sila Tawing Dimitiman Pundag, Tantan Bataw Mustafa, Ali Emran Tamano Pundag og ang isa ka minor de edad. Matud kang Agent Naive, human nagbaylohanay og droga og kwarta tali sa suspect nga si Baclay ngadto sa operatiba. Kalit midagan ang target human mabalaan nga PIDEA di ay ang katransaksyon ni ini. Midagan kuno si Baclay sa balay kun asa nagpahigayon og pat session ang mga kauban ni ini. Nakuha sab sa mga dinakpan ang mga dunay timbang nga 15 grams nga may national average price nga 102,000 pesos. Ingon mga drug paraphernalia. Sa karon ana-ana sa kustudiya sa PIDEA Barm ang mga dinakpan.
ug maatubang sa violations of RA 9165 samtang nakatakdang i-turnover sa DSWD ang nalakip na minor de edad. Sandra Cirilia, Brigada News. Samtang drug den sa Davao City, gi-raid sa PIDEA 11, Pitusikop. Samtang mukaba sa 255,000 pesos na kantidad sa shabu ang nakumpiska sa otoridad batok sa mga dinakpan. Alang sa dugang detalye, ibrigada mo Normalin Makilan. Magkauban na karon sulod sa prisuhan ang 7 ka managhigala human sa gipahigayong nga anti-illegal drug operation sa Muslim Village, kilometer 11 sa Davao City kagahapon sa hapon. Sa report sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PIDEA 11, giila ang target sa maong operasyon nga si Norolin Gomez Alvino, 34 anyos, samtang naabtang nagsuyop og droga silang Davin Alvino, Norcalbi Daniel, Ismuraha Mashim, Al Herminia ug Willie Del Sosminia. Napalitan matud pa si Alvino og droga rason nga dito na kinigi aresto, samtang ang unom naabtan sulod sa maong drug den. Nakuha ang 17 gramo sa gituuhang shabu nga mubalor 255,000 pesos ug nagkadayang drug paraphernalias. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa mga sospek. Normalin Mendoza Makilan, Brigada News. Usa patay samtang tulong samdan sa disgrasya sa dalan sa Libungan, North Cotabato. Alang sa dugang detalye, ibrigada mo Marvin Revilla. Gibawian na og kinabuhi ang usa ka babae sa usa sa mga biktima sa aksidente kagahapon sa hapon sa National Highway dito sa Libungan, North Cotabato. Giilang biktima nga si Mariam Hasan Minyo, residente sa Barangay Bulit, Dato Muntawal, Maguindanao. Samtang anaa sa malisod nga kahimtang ang kauban niining giila nga si Ibrahim Lumambas ug gangan sa namatay ug ang amahan nga si Mustafa Talib ug ang anak nga si Muhammad Talib. Sa impormasyon nga nakuha sa brigada, sakay ang upat ka mga biktima sa duha ka motor nga Badja ug XRM padulong sa usa ka barangay sa Pigkawayan aron motambong sa Tansa Kanduli. Apan kalit nga miliko ang multika binungdan nga nabanggaan kini sa mga motor nga gisakyan sa mga biktima. Nangalagpot sa tunga sa kalsada ang biktima tungod sa kusog sa impact sa ilang pagkabangga sa multikab. Gilayon silang gitabangan sa mga tao sa lugar o gipangdala sa Pisante Hospital. Apan wala gayod nakasurvive si Mariam og nakabsan kini sa kinabuhi. Marvin Revilla, Brigada News. Electrical wiring posibleng hinungdan sa pagdilaab sa kalayo sa minivan sa Coronadal. Alang sa detalye, ibrigada mo Jid Sebanes Gape. Electrical wiring mao kini ang posibleng hinungdan kuno sa pagdilaab sa usa ka minivan sa Purok Center, Barangay Taplan, Coronadal City. Mao kini ang gipahayag ni Warlito Domingo tag-iya sa maong sakyanan. Matud kang Domingo, ihatod lang unta niini ang iyang anak sa balay sa iyang classmate alang sa pagmodyol apan sa may National Highway Purok Center sa maong barangay. Kalit lang kuno nga miaso ang maong sakyanan ug nasunog. Dako usab ang pasalamat ni Domingo nga luwas sila sa maong insidente. Nasayran nga mag-usa ka bulan pa lamang ang maong minivan. Jed Sebanes Gape, Brigada News. Atangi sa palitang international mga kabrigada, ISIS leader sa Greater Sahara napatay sa French forces. Sa palitang sports, PVL, gikansela na ang second conference karong tuiga. Sa palitang showbiz, Lady Gaga nanguna sa Best Dressed Celebrities sa People Magazine. Ang mga detalye at ang isa pagbalik sa ronda. Brigada!
Napatay sa mga French forces ang lider sa Islamic State sa Greater Sahara. Matod sa French government, napatay nila si Adnan Abu Walid al-Saraul pinaagi sa drone strike sa Mali. Nahimong susi sa pagkapatay sa ISIS-led leader ang gihimong pagpanguna sa mga militar o intelligence agents. Samtang gikalipay usab ni French President Emmanuel Macron ang pagkapatay sa maong ISIS leader. Namugna ang ISIS-GS niadtong 2015 human mibulag si al-Saraul gikan sa Al-Qaeda Associate nga Al-Murabiton Group. Giangkon usab sa grupo ang pag-ambush sa US forces nga nakatalaga sa Niger niadtong tuig 2017 nga gikapatay sa 4 ka sundalo sa United States. Pangitaan na karon sa gobyerno sa Italy ang tanang empleyado og COVID-19 kon Green Pass nga nagapamatuod nga sila bakunado na ingon man dunay negative test result. Ang Italy ang nanguna sa Europa nga nagpatuman sa maong lakang mag-atubang sa suspension sa trabaho ug dili bayaran sa sahod hangtod sa 5 ka adlaw. Nakatakdang magsugod ang maong kamanduan karong Oktubre 15. Unang pangitaan sa Green Pass certificate alang sa COVID-19 digital man o printed sa mga train station, sinihan, restaurants, gyms o swimming pool sa Italy. Gisiguro ni Gilas Pilipinas sa Program Director Tal Balbuin nga makadula sa national team si Ange Kuame. Kinihuman migawas nga naaprubahan ang iyang naturalization. Mato ni Baldwin, una na sila panagpulong sa advisor sa Ateneo de Manila sa karong o Manila player nga si Arben Santos nga malakip sa Gilas Pilipinas si Kuwame sa 2023 FIBA World Cup. Nakafocus kuno ang 6'11" nga Ivorian center sa pagdula sa FIBA World Cup. Wala usab kini plano nga magdula sa ubang nasod. Kahibaluan nga gikuha sa Australian Basketball League ang 7'2" center nga si Kai Soto. Samtang silang Dwight Ramos ug third-year Ravenna anaa sa Japan kauban si Kobe Paras. Kanselado na ang Premier Volleyball League alang sa second conference karong tuiga. Matod ni PVL Premier o Commissioner Tony Liao, nagkasinabot na ang mga league officials og 11 ka kupunan nga kanselahon na kini. Ipahigayon unta ang second conference sa last quarter karong tuiga. Nanguna si Lady Gaga isip Best Dressed Celebrity sa People Magazine karong tuiga. Usa kini sa icon sa maong fashion magazine tungod sa pagdala niini sa iyang gisulob. Laki usab sa top 10 silang Euphoria star Zendaya, Oscar-winning actress nga si Viola Davis. Napili ang aktor nga si Leslie Odom Jr. tungod sa pagsulob niini og panlalaki sa mga red carpet events. Samtang fan favorite ang aktor nga si Dan Levy tungod sa kengkoy niini sa mga fans. Lakip ang kantang Dynamite sa BTS sa Best Song of All Time sa Rolling Stone Magazine. Kung asa anaa kini sa 346 sa 500 Best Songs of All Time. Mao kini ang unang higayon nga gipagawa sa Rolling Stone sa 500 Best Songs of All Time human ang 17 ka tuig. Namugna ang grupo tuig 2013 kun asa miyembro niini silang RM, Jin, Suga, J-Hope, V ug Jungkook. Mao ka na ang atong latest updates mga kabrigada. Alang sa dugang update, tutok lang sa Ronda Brigada Facebook page o sa YouTube channel nga Brigada News TV Officials. Ako si Brigada CJ Saring. Be proud of Jensen again. Barog Jensen. Balikan ninyo Attorney Can o Brigada Deal. Naibagong EO ang LGU Jensen nga gipagawas Brigada Deal ug may kanabutan kini sa bag-o na pod nga mga ipatuman nga measures batok COVID-19. Ang gidugang nila Brigada Attorney Can o gibalik naana po'y market day o clustering. Ang ako lang ani gitanggal gani tunguna ang market day kay ang mahitabo hinuon magdasok ang mga dagkong barangay sa ilahang palengke kung sa naay mall didto murabag dili
unsa ba epektibo na to before nganong ibalik karon? Mao na akong question. Alright. Ug beside that, ang bottom line gyapon ini ang enforcement. Yes. Lakip tuman sa katawhan. Gumikan kay bisag unsa pa ng EO diya, bisag pay bisag pag usay unod ana or bisag usak pa ka stricto ang mga measures nga naano unod niya na kung paranglitan man nga kulang gyapon sa ngipon ang enforcement and then ang mga tao padayon sa paggayga wag gyapon mitabo. Ako ang ginakabalaka lang ani Brigada Attorney Can, parehaning clustering. So, mubaba-baba na pod ang mga commuters. Kung asa padulong sa ilang trabaho, basi bugat na pod kay ni ba? Mas dako na ilang pamasahe. Murabag pabigat na pod ba ni sa ato ang mga commuters, sa mga trabahante? Mao lang na akong ginakabalaka kay we upload na nay mga bagong measures pero unta ha, dili ni bugat para sa katawhan. O katong mga mawad-ag paginabuhian, gumikan lagi kay mumenos ang kita paranglitan sa atong mga market vendors, gumikan nining maong market day. Mga kabrigada, tuman na lang sa gyud ta o kinahanglan musunod ta sa minimum health protocols para iwas COVID-19 labaw na naay bahad sa Delta variant o bisan pa man kailangan lipay gihapon ta kay 99 days to go. 99 days to go na lang mga kabrigada. Pasko na. Kapaspas sa panahon mga kabrigada. Oo, Attorney Can, 99 days na lang yun. Pasko na, months na yun mga kabrigada. Grabe yun kapaspas ang panahon. Liyo sa pandemya nato karon, padayon gihapon kita sa selebrasyon sa Pasko ingon man sa bagong tuig. Mao ka na naglangkob sa Ronda Brigada karong adlaw Biyernes. Mga storyang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada News TV. Ako si Brigada Dil Bartolaba. Be proud of Jensen again. Barog Jensen. Kinatibuk ang pagserbisyo hatod alang sa publiko. Walay sagol bakak tanan alang sa kamaturan. Kini si Brigada Attorney Can sadyang mapagmahal. SM Pagyeke. Be proud of Jensen again. Barong Jensen. O kini ang Ronda Brigada.